Mula kay Philippines trending news mga tol, mukhang puputok na daw ang ikatlo labanang pangdaigdigan mga tol. US, Germany, Russia, China. Eto na mga kapatid. Alamin natin 'to, panoorin natin 'tong video 'to mula kay Philippines trending news. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell. Alright, so wag na natin patagalin 'to. Panoorin na natin 'to mga tol. Sa iba pa nating balita, maring kinundina ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ay ang People's Liberation Army Navy ng China ay ilang aktibidad nga na may kinalaman sa paggamit ng armas sa naturang parte ng karagatan. Nagsagawa sila ng military drill sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Aba, talaga matindi. Sa isang pahayag ay sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na dapat ay coordinated dito sa Pilipinas ang anumang isinasagawang pagsasanay sa loob ng ating teritoryo. Bastos nga yung mga yan eh. Ang gusto nila, magpaalam tayo sa kanila. 'Di ba? Magdadala ng supply, mag-e-evacuate ng may sakit. Lahat gusto nila may paalam sa kanila. Samantalang sila mga tol, hindi nakikipag-coordinate. Hindi nagpapaalam, hindi humihingi ng permiso, biglang magsasagawa ng military drill nila sa loob mismo ng ating karagatan. O, di ba? Bastusan yun mga tol. Tiyak naman ng Philippine Navy na ang mga agresibong hakbang ng China ay patuloy nilang binabantayan. Present din sa pagsasanay ang isang landing ship ng China, barkong Pandigma at dalawang support vessel nito. Bukod dyan ay nagsagawa rin niya ng helicopter at hovercraft operations malapit sa bahagi ng Sabina Shoal. Ikinababahala naman ng grupong New Masinloc Fishermen Association ang lalo pa umanong pambubuli ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa nakalipas na mga araw. Ginawa nga ng presidente ng grupo na si Leonardo Quaresma ang naturang pahayag ilang araw bago pa man ang nakatakdang pagsisimula ng banta ng China na paghuli doon sa umano'y mga trespassers sa parte ng West Philippine Sea alinsunod sa kanilang naunang inilatag na fishing ban. Ayon kay Quaresma, ang mga mangingisdang Pilipino ay pilit na pinalalayo ng mga barko ng China, partikular na ng kanilang China Coast Guard mula sa mga pangunahing fishing ground habang hindi na rin sila pinalalapit pa sa lagoon ng Panatag Shoal. Maliban dito ay ilang beses na tinutok ng China Coast Guard ang mga baril ng mga ito habang sila ay nangingisda. Dahil dito mga kabombo ay pinapayuhan ni Quaresma ang mga kapwa niya mangingisda na maglayag bilang grupo upang makaya nila na depensahan ang kanilang sarili sa sandaling sila ay iharas ng China Coast Guard. Batay nga sa unang statement ng China sa araw ng Sabado, 15 ng Hunyo, ay sisimulan na nila ang paghuli doon sa mga trespassers sa West Philippine Sea na pilit nitong sinasakop. Bagamat yan ay nasa loob naman ng teritoryo ng ating bansa at kanila raw itong ikukulong sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. 60 days. Una na rin sinabi ng Philippine Navy na mas maraming mga barko pa ang idineploy ng naturang higanteng bansa sa West Philippine Sea kasama na ang iba pang mga nakamasid lamang. Ganon din naman ang ginagawa ngayon ng pamahalaan kung saan ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakadeploy din sa ilang parte ng West Philippine Sea. Si Pangulong Bongbong Marcos pinapahanap ng ibang diskarte sa issue sa West Philippine Sea kaysa daw maipit ng banggaang US-China personal interest. Iminungkahi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL na maghahanap pa ng ibang mga paraan na maiwas ang Pilipinas sa nagabanggang interes ng mga higanting Estados Unidos at China gamit ang West Philippine Sea issue. Nangangamba kasing grupo ng mga abogado na mas lalo lang maipit at madidihado ang interes ng Pilipinas kung magkagabitan ng superpower weapons ang magkaribal na China at Amerika sa mismong bakuran ng Pilipinas. Sa panayam ng Bomboradyo, sinabi ni NUPL President Attorney Efraim Cortez na mabuting simula na ang pinanalo na arbitral ruling case kontra China, subalit kailangan makabuo ng dagdag na estratehiya ang national government na hindi masyadong umaasa sa pangakong tulong ng puwersang Amerikano. Paliwanag dito na hindi maaaring sumasandal na lang ang Pilipinas sa mga pangako at walang gagawin na sariling mga diskarte dahil nangamba sila na sa West Philippine Sea ang pagmumula ng malaking gyera. Magugulitang sa kabila ng maraming Puro sila sabi, hanap ka pa ng diskarte, PBBM, kaya mo na yan. Pinapahanap nila ng diskarte, mag-suggest naman kayo. Kaya nga ang presidente mga tol, eto nakikita naman natin hindi lang naman Amerika kinakausap niya Pumupunta pa siya sa iba't ibang mga bansa para humingi ng suporta at tumulong, hindi lang sa Amerika. At saka yung sinasabi niyong maiipit at maiipit talaga tayo mga tol kasi bukod sa nagbabanggaan yan dalawang higanting bansang yan,
alisin mo man yung Amerika sa picture, maiiwan pa rin tayo mga tol eh. Bakit? Kasi nga inaangkin ng China yung West Philippine Sea. Di ba? Ngayon, pag umalis ang Amerika, alisin natin sa picture. Sabihin natin ang Amerika suko na. Talo sila halimbawa ng China. Hindi tayo tatantanan ng China mga tol. Iipitin pa rin tayo nun. Di ba? Gigipitin pa rin tayo nun. Baka nga mas lalo pa nilang makuha yung yung West Philippine Sea kasi alam nila, wala na kayong kakampi. Wala nang tutulong sa inyo. Yari kayo ngayon sa amin. O, di ba? Ay, nako naman talaga. Harassments at konfrontasyon ng mga puwersang pangkaragatan sa West Philippine Sea kontra China. Tanging pag-uulat at pagdodokumento lang ang ginawa ng Pilipinas sa harap ng international community. Pangingialam din ng Estados Unidos ay medyo nakakabahala na maaring pagsimulan ng spark ng isang giyera dito sa Southeast Asia. Yun ang ating pinangangambahan dahil magiging lalong mahirap ang kalagayan natin ngayon, lalo na naglagay na ng 5 EDCA sites ang Estados Unidos at ang iba doon ay within striking distance ng Chinese mainland. Nakikita natin dito yung possibility na dito mag-spark ang isang giyera sa West Philippines. Kaya ang hirap ng kalagayan ni PBBM mga tol eh. Kasi yung mga nauna sa kanya, mga nakaraang administrasyon, pinabayaan yung sandatahan natin eh. Wala tuloy tayong lakas. Kung pinalakas, after Marcos, pinalakas Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Kung lahat sana yun mga tol, nagdagdag sila ng assets natin, mga malalaking barko, pinalakas yung sandatahan natin. Palag-palag siguro tayo ngayon, no? Hindi tayong ginaganyan-ganyan. Ngayon, tuloy, nakaasa tayo ngayon sa mga mas malalaking bansa, mas mayayamang bansa. Germany, mga sangkay, naghahakot na po ng mas marami pang sundalo bilang paghahanda daw po ito sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Alamin po natin ang balita tungkol dito. Germany needs 75,000 more troops as NATO eyes Russia threat. Ngayon kasi mga sangkay, ang NATO, no, ay kinakabahan sa anumang posibleng gagawin nitong Russia. Ang Russia nakaraan lamang ay nagbanta na po sa Western na magpapalipad daw po ng mga long-range missile kung ipagpapatuloy po nila yung kanilang ginagawa doon sa Ukraine. Kasi nahuli po ng Russia na itong NATO, itong mga taga-Western countries na member po ng NATO, nagsasagawa po ng pagtulong sa pamamagitan po ng pagpapadala ng kanilang mga weapons na ang gagawin daw po ng Ukraine ay kahit po yung mismong loob ng Russia magsasagawa na po sila ng ganong klaseng pag-atake. So malaking threat po ito sa ngayon sa Russia. At ngayon bilang babala mga sangkay, ang sabi ng Russia, sabi po ni Putin, hindi daw po siya magdadalawang isip na armasan ang maraming mga bansa na kakampi nila sa pamamagitan po ng long-range missile kung ipagpapatuloy itong ginagawa ng mga bansa na miyembro po ng NATO. Grabe. Sa madaling sabi, magkakaroon po ng malaking digmaan, pandaigdigan kapag nangyari ito. Sipin nyo mga tol, hindi to mga nagsasapukang bata lang. Mga higanting mga bansa yan. Mga higanting ang mga puwersa niyang mga yan, mga tol. Diba? Pero may nangyayari sa West, nangyayari sa Middle East, at nangyayari dito sa Indo-Pacific, Asia. Diba? Talagang pambuong daigdig ang mga nangyayari, mga tol, no? Pambuong daigdig ngayon ng kaguluhan. Ay, naku po. Well, ang lahat ng to ay talaga nakalagay sa propesiya at nakasulat to sa Bible. Bago pa man tayo ipanganak sa mundong to. Nauna na yan, nasabi na yan sa nasabing mangyayari mga bagay na ganito. Nangyari na yung una't pangalawa eh. Hindi natin alam kung magkakaroon ng pangatlo. Pero eto na nga, nakikita na nga natin nangyayari mga tol. Nagkakababalaan na sila. Kaya naman ang Germany ngayon, naghahanda na po. Kasi alam po nila na may paparating pong digmaan. Okay? Sabi po dito, ang Germany, kailangan daw po ng 75,000 na karagdagang tropa habang ang NATO ay nakikita po nila ang banta nitong Russia. Germany Defense Ministry believes it will need at least 75,000 additional troops to fulfill its NATO commitment as the alliance adopts new phase what is sees as an increasingly hostile Russia. Okay. Ayon daw po sa report, ang Germany daw po ay nangangailangan ng 75 na additional na mga mandirigma para po sa NATO. Bakit?
Ito daw po ay commitment nila sa kanilang alyansa habang nakikita daw po nila itong matinding banta ngayon ng Russia sa West. At alam niyo naman mga sangkay, ito si Putin, lagi po yan may dalang attache case or briefcase. Ito, papakita ko po sa inyo. Try nating hanapin mga sangkay. Wait lang. Yung briefcase sigurong ni Putin mga tol, ando doon yung remote na anytime no, isang pindutan niya lang maglo-launch yung alam nyo na yung maglo-launch. Natin yan. Ayun, ito po yan mga sangkay. O, di ba lumabas ka agad? Lagi po niyan dala. Bakit po laging dala ito ni Putin? Ayan mga sangkay, marami na pong nagbalita dyan. Ito po. Lagi po yan dala mga sangkay. Nakikita nyo itong maliit na bag. Yan po yun. Bakit laging dala po yan mga sangkay? Kasi nga po ito po yung nuclear briefcase. Sabi na eh. Nang ibig sabihin, kapag nagkaroon po ng malalang tensyon at hindi na po kakayanin nitong Russia, ang mangyayari po, pipindutin lamang po ni Putin. Itong... Kumbaga, parang ang nakikita kinita natin, no? Kung sakasakaling downfall o kung sakasakaling babagsak si Putin, isasama na niya yung buong mundo. Parang ganun, mga tol. Kasi bit-bit niya yan eh. Babagsak niyo ako, tatalunin niyo ako, damay ko na kayong lahat. Oh, di ba? Kasi mawawala rin naman siya, edi damay-damay na. Papakawalan niya na ngayon yung nasa kanya daw yung pinakamalakis eh. Yung char ba yun? O ano pa mas malakas dyan mga tol? Nasa kanya daw eh. Alam niyo na, gantihan yan pag nangyari yun mga tol. Ay talagang, eto na. Wag naman po sana, no, mga tol. Ipanalangin natin na wag naman sana. Attache case ito, itong briefcase. Tapos lahat po ng mga nuclear nila nakaset na kung saan pupunta. Sabay-sabay po yun. So, ito po yung kinakatakot ngayon ng marami sa mga bansa ng mismong West. Ayan po yun, oh. Dalawa po yan mga sangkay. Ito, lagi po yan dala. Ang laman daw po yan mga sangkay ay pinaka-remote control na just in case mayroon pong emergency na kailangan gawin, pipindutin lamang daw po yan ni Putin. At tapos ang maliligayang araw ng West. Ayon po yan sa mga report mga sangkay. Ngayon, balikan po natin to. So, itong ano daw po, nananawagan ng Germany na kailangan daw po nila ng mas maiging paghahanda kasi hindi po basta-bastang kalaban ang Russia. So, kung ang kinakatakot kasi nila dito, kung ini-invade ng Russia ang Ukraine, magiging threat daw po sa kanila ito. Pero ang Russia kasi, iba rin ang sinasabi. Sinasabi nila na ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng invasion sa Ukraine ay dahil po sa ginagawa ng Amerika. Ayon po sa kanila, mga sangkay. Pero sabi pa nga, kwento nila yun eh. NATO leaders signed off last year on the first major defense plan since the Cold War ended, detailing how the military alliance would respond to a Russian attack. So, nagsagawa daw po sila ng major defense plans last year pa. Ayon po sa report, 2023. At ayon sa kanilang impormasyon dito mga sangkay, magkakaroon ng isang pagputok ng isang sobrang laking digma ang pandaigdigan. Early 29 or early as 2029. Nako. Nasa 2024 na tayo, 2025, 26, 27, 28, 29 mga tol. Kahit ang China, meron din silang target year kung kailan nila kailangan masakop na ng tuluyan itong Taiwan, no? Which is alam naman natin na hindi papayagan niya ng Taiwan at na kung sino man ang sumusuporta sa kanilang bansa. Dahil pag nangyari yan mga tol, mas magiging makapangyarihan ng China at pwede na rin nilang sakupin kung sino man yung gusto nilang sakupin. Lalong-lalo na kung makikita nila sa pagsakop nila sa Taiwan, matatalo rin nila ang US. Kasi di ba US, mga tol, nakita niyo naman yung binigyan natin ng reaction eh. Gagawin daw nilang hellscape. Di ba? Yung Taiwan Strait, kung sakasakaling susugod, i-invade ng China ang Taiwan. Gagawin daw nilang hellscape ang Taiwan Strait. So kung sakasakaling matalo sila ng China, mas lalong lalakas ang tatapang ang apog ng mga yan, mga tol. Lahat ng gusto nilang sakupin, sasakupin na nila. Ganun yung mga yan eh. Anyway mga tol, ito nakikita-kinita na natin mga tol. Lahat ng mga hula sa Bible natutupad. Tagutom,
mga malalakas na lindol, mga kalamidad. Ito, tuitindig ang kaharian, laban sa kaharian, bansa, laban sa bansa. Nakikita natin mga tol Actually, pangatlo na to nangyari na ngayong una at pangalawa Hindi natin alam kung mangyayari yung pangatlo pero alam nyo na mga tol, no? Sana hindi, no? Pero kung talagang nakatakda yan. Ay, maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Anong masasabi nyo rito sa video to? Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.